Demon Emperor Chapter 480. Ang nakaraan pinagmamasdan ni Chupa si Gus Santos. Dahil nakikita niya sarili niya dito nung bata pa siya. Nag-iinit naman nakatayo si Gus Santos habang hinihintay kung buhay pa si Huang Po-Buang. Mukhang nanghihina si Chupa malapit ng mamahinga. Nagpapatuloy. Yung leon gustong makaisa sa isang antelope. Iba na ngayon ang gusto ng leon. Ang leon hindi gagawa ng bitag para tirahin ang mahinang antelope. Hindi niya talaga gagawin yon bilang hari ng mga hayop. Lahat ng makita niya ay kakainin niya. Bakit kailangan niya pang magsayang ng oras para pag-isipan to? Ang pagkaakala ko, kontrolado ko ng buong entablado. Dahil ang imperyo at ang pamahalaan gumagalaw sa kagustuhan ko. Para akong isang hari. Pero sa totoo lang, yun ang nagpapatunay kung gaano ako kahina. Inaantok na si Chupa. Kung malakas lang ako, kayang-kaya kong pulbusin kahit sino sa isang idlap lang. Batang makulit, kukunin ko tong aral para sa akin. Kumpara sa'yo, lamang ka ng isang paligo sa akin. Papa, minamarites mo ba ako? Alam mo ba, si Tito sa Manila Zoo, lagi kaniyang pinupuri. Marami pa daw akong dapat na matutunan sa'yo. Huwag daw matigas ang ulo ko. At pinagmamasdan ni Chupa ang kanyang nanghihinang kamay. Napasabi na lang siya ng, hindi, ako dapat ang matuto sa'yo. Nanloko ako ng tao para lang sa kagustuhan ko. Pero ang lahat ng mga bagay na yun ay dumaan lang sa akin at hindi nakatulong sa sarili ko. Nagsimula ng magdrama si Chupa dahil sa pagkatalo niya kay Huang Po-Buang. Pero ikaw, walang pumipigil sa'yo. At ikaw, pwede mong tahakin ang landas patungo sa pinakamalakas. Ang demonyong cultivator ay makasarili. Iniisip ko nun na nangangahulugan ito sa pansarili mo lang. O kaya ang pagiging mapag-isa. Pero hindi siguro yun ang dahilan. Pero kailangan ko atang ayusin ang aking demonic path. Nag-overthink na si Chupa dahil pagod na ito sa buhay. Bigla siyang nagkamalay at napabalik sa kanyang focus. Alang-alang sa lumikha. Nag-emosyon ako. Huwag mo na ngayon, please lang. At biglang bumangon ulit si Huang Po-Buang na parang kagigising lang. Putangin na itong pabalik-balik na dragon roar. Bakit bumabalik ulit ang ulo niya? Para siyang tuko. Batang makulit, ang matandang to ay gumagaling ulit sa kahit anong sakit. Kahit baliin mo pa ang mga buto niya, wala ring silbi. Kailangan mo siyang patayin. Gus Santos, kahit malakas ka pa, hindi mo ko kayang patayin. Ano kaya kung kalimutan na lang natin ang lahat? Maghiwalay na tayo. Magkita na lang tayo ulit sa hinaharap. Kalokohan yan. Matagal na akong nandito sa mundong ito. Hindi pa ako nabigo sa pagpatay sa gusto kong patayin. Galit na si Gus Santos dahil hindi niya mapatay-patay si Huang Po-Buang. Sorry, Kiling! Totoong anyo! Transformation! Nag-super saiyan na si Gus Santos at biglang humaba ang kaniyang pangil. Lumaki rin ang size ng kaniyang paa. Lumaki rin ang kaniyang buong katawan. Hindi na siya bata. Mas malaki na siya kay Huang Po-Buang. Bigla naman napanganga si Huang Po-Buang. Pinagpapawisan na ng malamig si Huang Po-Buang dahil mas malaki na si Gus Santos sa kanya. Hindi niya na ito mabubuli. Ang laki ng pinagbago ni Gus Santos, nanginginig na sa takot si Huang Po-Buang. Parang si Tom and Jerry ang size nila. Gus Santos, anong klaseng panlilin lang to? Hindi ito pandilin lang. Ito ang totoong lakas ko. Kanina, 30% lang ang ginagamit ko. Pero ngayon, isang apak lang, mamamatay ka na! Inapakan na ni Gus Santos si Huang Po-Buang na parang tae.
Napanganga na lang si Huang Pubuang at walang magawa. Siguradong nagkapera-peraso na ang mga buto ni Huang Pubuang sa lakas ng apak sa kanya ni Gus Santos. Sa sobrang lakas nun, pati si Chupa na napakalayo sa kanila ay tumilapon. Sa lakas ng pinsala, nasusunog na ang buong kagubatan. Sa di kalayuan, nakatayo ang tatlo sa banal na dragon ng emperador. Anong nangyayari dyan? Anong klaseng kapangyarihan na ganyang kalakas? Nabigla sila dahil sa buong buhay nila, ngayon lang sila nakakita ng ganyang kalakas. Kahit ano pa man yan, sigurado ako, yung dalawang may kagagawan yan. Tara, tingnan natin. At pinunta nito ng tatlong marites para makiosyoso. Samantala, si Chupa hawak-hawak niya pa rin ang kanyang suso na nagdudugo. Aray. Nabigla siya sa nakita niya. Dahil isa itong higanteng halimaw. Wow, isa yang totoong Sorin Kilin. Kahanga-hanga, karapat dapat talagang katapat ng 10 sinaunang emperador. Tunay talagang nakakakilabot. Napakomento na lang si Chupa na wala sa oras. Matandang linta! Tignan natin kung mabubuhay ka pa pagkatapos nito. Pisang-pisa si Huang Pubuang. Parang aksidenteng nakaapak ka lang ng ipis ang nangyari sa kanya. Hindi muna nagpapahalata si Huang Pubuang na buhay pa, pero nakadilat ang kanyang mga mata. Bigla siyang tumayo ulit at nasorpresa si Gus Santos. Ano? Buhay ka pa? Tangina mo! Nanlaki na naman ang mata ni Gus Santos kahit malaki na. Ang taong gusto kong patayin! Hindi pa ako nabibigo! Ya 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 ya! Ginawa niyang tambol si Huang Pubuang. Sumabog lahat ang mga active na bulkan na malapit sa kanila. Kasama dito ang Bulkan Taal at ang Bulkan Mayon. Nagbuga ng maraming apoy, nagdulot ng maraming pinsala sa mga mamamayang Pilipino. Habang busy si Gus Santos sa pagdikdik kay Huang Pubuang, may biglang tumawag sa kanya. Batang makulit, walang kwenta yan. At napalingon ito. Si Chupa lang pala ang tumawag sa kanya. Ang budihirot ay masyadong malakas pandepensa sa buhay. Kapag hindi mo natanggal yung pabalik-balik na dragon, wala ring kwenta kahit ilang beses mo pa siyang apak-apakan. Wala ring mangyayaring pagbabago. Ano nang gagawin natin ngayon? Gusto ko siyang patayin pero hindi ko magawa. Hindi pa to nangyari sa buong buhay ko sa 30 taon. Nag-aapoy na ako sa galit. Naglalakad na si Chupa palapit sa kanila. Huwag kang magalala, nakuha ko na ang susi. Interesado din ako sa walang dragon na yan. Gusto kong pag-aralan. Sirang-sira na yung mga lupa at nag-aapoy na rin. Doon pala lumabas si Huang Pubuang. Huang Pubuang, isa talaga akong immortal. Wala kayong magagawa sa akin. Hindi niyo ko kaya. Biglang may paa na naman na malaki, naapakan siya. Inapakan na naman siya ni Gus Santos na parang tsinelas lang. Pinipisa na siya ni Gus Santos habang tumatawa. Chupa! Kahit magkahawak kamay pa kayo, hindi ibig sabihin nun, tabla na. Ang sakit! Tumatawa pa rin si Huang Pubuang kahit alam niya ng masakit.
Parang pagmamahal lang, tinatawanan mo na lang kahit sobrang sakit na. Nabigla na lang siya dahil nasa tabi niya na si Chupa at kinakausap siya. Matandang kuripot, huwag kang masyadong advance mag-isip sa sarili mo. Ang siyam na dragon, porselanang katawan, ay air trunk lang. Malayo pa ito para matawag na hindi matalo-talo. Dahil may naisip na akong paraan para magamot ka. Mga kaibigan, sobrang bait naman ni Chupa dahil gagamutin niya na si Huwang Pubuang. Ha 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 ha. Ha 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 ha. At dito nagtatapos ang chapter 480. Sana nagustuhan nyo. Maraming salamat po.